Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Loy Valdez at shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Agad na bumangon si Ivory at gusto na lang makaalis sa energy circle, ngunit biglang naalala na kung nagmamadali siyang hanapin ang Aaron. Saan ko ito hahanapin? Paano dapat ipaliwanag ng mga tao sa labas? Higit pa rito, sa pamamagitan ng harang, nalaman niyang mabilis na lumalapit sa kanya ang apoy. Nawawala ang avatar, ibig sabihin, tuluyan ng masisira ang Aaron at ang kanyang plano. Sa pagmamadali, nagmamadaling hinarang ni Ivory ang posisyon ni Aaron sa likod niya. Hindi na kailangang itago, lumapag ang Queen Ant at tumingin kay Ivory sa barrier circle at mahinahong sinabi, "Pumayag ako sa Aaron at pinayagan siyang gawin iyon." Napakatalino ni Ivory kaya nanatili siyang mapagbantay sa oras na ito, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. 3,000 tao ang nagpapahinga rito. Napangiti ng mapait ang Reyna, "Do you dare to get out of the way?" Natahimik si Ivory at nanatiling nakayuko. Ilang sandali pa, itinaas niya ang kanyang ulo at ibinuka ang kanyang bibig, nasaan na ang Aaron. Nasa latian siya, at nakagawa na siya ng aksyon. Naniniwala ako na ang lindol sa lungsod ng Earthfire ay dapat na may kaugnayan dito. Nandito ako dahil hiniling niya sa akin na alagaan ka. Originally, sinadya niyang hintayin akong kusang mawala ang barrier circle bago gumawa ng ibang aksyon, pero sa ngayon, parang hindi maganda ang sitwasyon. Sumimangot si Soying noong tag-araw at naguguluhan na tumingin sa Reyna langgam. Hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi mo ba nararamdaman na umiinit ang paligid? Tsaka ang init pa rin. Queen Antway. Si Soying Xiaocha ay hindi masyadong nag-iisip tungkol dito dahil sa proteksyon ng maskara ng enerhiya, ngunit mula sa lupa na kanyang hinawakan sa bilog ng enerhiya, dapat siyang sumang-ayon sa pananaw ng Reyna Ant. Oo, umiinit dito. Ang lungsod ng Earthfire ay walang tubig. Ang mataas na temperatura ay maghahatid lamang ng walang katapusang panganib. Kailangan kong lumikas ka kaagad sa aking palasyo. Tumingin ang Reyna langgam kay Ivory. Pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang kamay, at isang alon ng enerhiya ang direktang tumama sa hadlang, sinusubukang tulungan si Ivory na makatakas. Sa kasamaang palad, sa sandaling dumampi ang enerhiya sa barrier circle, ito ay direktang tumalbog, at ang direksyon ay lumihis at inatake sa ibang lugar. "Huwag mong abalahin ang Reyna," sinabi ni Ivory, "tinuruan ako ng 3,000 kung paano ko kontrolan ito. Ako mismo ang gagawa nito." Pagkatapos noon, tumingin muli si Ivory sa Reyna langgam at tila gustong basahin kung may panloloko sa kanyang ekspresyon. Sa wakas, pinili ni Ivory na maniwala sa Reyna langgam, bahagyang gumalaw at dahan-daang tinanggal ang takip ng enerhiya sa ilalim ng Aaron. Sa sandaling maalis ito, agad na pumasok sa buong katawan ang paparating na mainit na hangin. Nakaramdam ng sobrang init si Ivory sa isang iglap. "Sumama ka sa akin." Bumagsak ang mga salita ng Queen Ant, at isang enerhiya sa kanyang kamay ang humila kay Ivory at mabilis na dinala sa kanyang palasyo. Sa maikling panahon, mas mataas ang temperatura kaysa noong lumabas sila sa Ancestral Hall. Halos makita ng 2 taong lumilipad sa himpapawid ang gulat sa lungsod. Si Ivory ay nakarinig ng maraming adjectives tulad ng mga langgam sa isang mainit na palayok, ngunit ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganoong eksena. Nagulat sila, dumating sila sa palasyo. Hinimok ng Reynang langgam, mabilis na pumasok si Ivory. Sa sandaling isara ang tarangkahan ng palasyo, pinigilan ng sobrang init na hangin ang Buddha na mawala ng walang bakas, at napalitan ng tahimik na aircon. Gayunpaman, ang atensyon ni Ivory ay wala dito, ngunit ang pugad sa lahat ng dako sa oras na ito. Ito ang mga langgam ng hinaharap. Tila nakita niya ang
Pagkalito ni Ivory at mahinang nagpaliwanag habang papasok siya, natigilan si Ivory, ngunit sa pag-iisip, ang mga langgam mismo ang nangingitlog at naninira ng populasyon ng langgam, tila ang mga bagay na ito ay may katuturan ng sabay-sabay, sa makatuwid, ang reynang langgam ay nag-iisa sa grupo, sa makatuwid, ang aking palasyo ang pinakamatibay at ligtas, maaari kang maghintay dito ng maluwag, hanggat ang reynang langgam ay nabubuhay, ang populasyon ng langgam ay hindi maantala, sa makatuwid, lubos na naniniwala si Ivory dito. Gutom, gusto mo nang makakain? Tanong ng reyna langgam, umiling si Ivory, pagkatapos ay tumingin sa mga gintong pugad sa bulwagan, nakasimangot at kakaibang nagtanong, ano ang mga ito? Lumingon ang reynang langgam sa kanyang mga mata at biglang ngumiti, ito. Storytelling channel sa YouTube. Tumanggaw si Ivory, nakakaabala bang sabihin? Ito rin ang mga kaapu-apuhan natin. Gayunpaman, isa sa kanila ang magiging bagong reyna ng langgam. Ipinaliwanag niya, ang pamilya ng langgam ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Malinaw na tumanggo si Ivory. Magpahinga ka na, kukuha ako ng makakain mo. Kahit hindi ka nagugutom, kailangan mong uminom. Ngumiti ang reyna, at saka pumasok sa loob. Si Ivory ay tahimik na nakaupo sa gilid ng bulwagan. Lahat sila ay halaman ng tubig, na hindi lamang nakabalot sa tiyan, ngunit nakakapagpawi din ng uhaw. Hindi nagtagal, lumabas ang reynang langgam na may dalang malaking tasa ng berdeng mga bagay, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Ivory. Pagkatapos magpasalamat kay Ivory, medyo nag-alinlangan siya. Sa wakas, bahagyang ibinuka niya ang kanyang bibig at uminom. Ang lasa ay may halatang makalupang amoy, ngunit may kaunting tamis. Ito ay kakaiba ngunit ang ilang mga hindi malinaw na natatangi. Asukal. Ngumiti siya ng malumanay, mahilig ang mga langgam sa matamis, kaya ang asukal ay isang mahalagang bagay sa ating buhay. Tumanggo si Ivory, ngunit napakahirap maghanap ng asukal sa mga lugar na tulad mo. Napangiti ang reyna langgam, totoo, kaya bihira tayong gumamit ng asukal. Ngunit mayroong maraming asukal sa loob nito, kalsada ng Ivory. Tumanggo siya, marami na akong nadagdag, pero sa tingin ko ito ay mahalaga, ngunit hindi ito nangangahulugan ng lahat. Gaya ng sinabi ni Han Sanchen, oras na rin para isantabi ang lahat sa nakaraan at pumasok sa isang bagong simula. Nag-aalala lang ako kung matatapos ba ng Aaron ang gusto niyang gawin sa ganoong mataas na temperatura na kapaligiran. Hindi alam ni Ivory kung ano ang gagawin ni Han Sanyi o kung ano ang haharapin niya, ngunit alam niya ang isang bagay, iyon ay, magiging okay si Han Sanyi. Kung gusto mong itanong sa akin ang sagot, maibibigay ko sa iyo ang isang taos-pusong sagot sa pamamagitan lamang ng basong tubig na ito ng asukal. Tumingin sa kanya si Ivory at ngumiti ng mahina, naniniwala akong kaya ni Han Sanyi. Dahil alam niya, hinihintay ko pa rin siya dito. Nang marinig ang sagot ni Ivory, natigilan ang reyna langgam at saka ngumiti ng maluwag, mukhang napakalinaw ng iyong mag-asawa. Mabuti iyon. Kahit papaano ay napatunayan mo sa akin na hindi nasasayang ang aking asukal. Marahan na ngumiti si Ivory at hindi na muling nagsalita. Sa oras na ito, sa underground swamp sa kabilang dulo. Tahimik at tahimik, ang buong nakakulong na espasyo ay nasa matinding init pa rin. Bagamat maaari pa rin itong matuno ang anumang bakal sa oras na ito ay mas malamig kaysa dati. Ang nagngangalit at nakagagalit na apoy ay naapula lahat sa oras na ito. Sa malayong lupa, isang madilim na bagay ang nakahiga na hindi gumagalaw. Ang buong katawan nito ay ganap na carbonized, at halos mahuhusgahan lamang na ito ay isang figure ng tao. At sino kaya ang tanging tao dito? Aaron. Sa ilalim ng paglamon ng malaking apoy, ang Aaron ay ganap na nasunog sa ganitong hugis. Bigla siyang gumalaw, ngunit tinitingnang mabuti, hindi siya ang gumagalaw, ngunit ang lupa sa tabi niya ay bahagyang gumalaw sa oras na ito. Pagkatapos, nagsimulang lumuwag at mamuka ang lupa, at lumabas dito ang isang maliit na bagay na parang bulate. Ito ay kasing laki ng isang earthworm, ngunit kumpara sa isang ordinaryong earthworm, ito ay may pulang dugo sa buong katawan nito. Kasabay nito, mayroong isang maliit na dugo na pulang ilaw na lugar na natigil sa gitna ng katawan nito, na nagmamap sa dati na nitong pulang dugo na katawan upang maging mas pula ng dugo. Pagkatapos mag-drill sa lupa, tumingin ito sa kaliwa at kanan, at sa wakas ay nakatuon sa itim na carbon Aaron hindi gumagalaw sa lupa. Tila medyo kakaiba ito.
Tungkol sa species na ito. Nanliit ito sa pagsinghot ng kaliwat kanan. Sa wakas ay hinindayog nito ang katawan na parang naiinis sa bagay na ito. Pagkatapos ay pumihit muli ito at lumiko sa Aaron. Kung may tumangala sa oras na ito, hindi maiiwasang makita niya na may mga kakaibang bitek na parang shell ng pagong sa lupa sa paligid ng dibdib ni Aaron. Mula sa dibdib nito, dahan-daang kumalat sa buong paligid. Sa wakas tumigil ang munting bulate dito. Matagal itong tumingin sa mga bitek, at sa wakas ay dahan-dahan itong nakapasok sa puwang. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, bahagyang gumalaw si Aaron sa kanyang tiyan. Sa pagtingin mula sa lupa, makikita mo na ang maliit na earthworm ay lumabas mula sa puwang sa ilalim ng dibdib ni Aaron at nagsimulang mag-drill sa katawan ni Aaron. Naipit ang itim na carbon sa isang puwang, at matagumpay niyang naipasok ito. Sa halos parehong oras, ang mga pagsabog ng pilak na liwanag sa itim na carbon ay nagsimulang lumiwanag, at patuloy na sumabog sa hindi mabilang na mga bitek sa paligid ng itim na carbon. Ang susunod na segundo, ang pilak na ilaw ay sumabog at kumikislap ng husto mula sa carbon. Storytelling channel sa YouTube. Boom! Silver na pagsabog. Ang buong espasyo ay ganap na natatakpan ng magaan na pagsabog. Sa pagitan ng langit at lupa ay biglang nagkaroon ng pilak. Halos sa parehong oras, ang paligid ng carbonization ay sumabog din ng direkta sa silver flash, at nawala sa ilalim ng epekto. Unti-unting nawala ang silver light at tumahimik ang lahat sa paligid. Lahat, back to business as usual. Gayunpaman, sa lugar ng itim na carbon, sa oras na ito, ang kasinungalingan ay hindi na ang madilim na bagay ngayon, ngunit isang taong maliwanag at maganda. Pupunta ako. Sa mahinang bulong, ibinuka ni Aaron ang kanyang bibig, at isang itim na usok ang lumabas sa kanyang bibig. Umiling si Speechless at pilit inaalala ang nangyari kanina. Pagkatapos ng apoy, naramdaman na lang niyang inihaw ang buong katawan niya. Pagkatapos noon ay nawalan siya ng malay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay ngayon na. Nanay niya, nasaan ka na? Aaron tumingin sa paligid na may pagdududa. Ang apoy ay naruroon pa rin, ngunit ito ay halos mas maliit. Makatuwirang sabihin na bagamat maliit ang apoy, dapat na napakataas ng temperatura dahil medyo sarado ang espasyo, ngunit halatang nararamdaman ito ng Aaron sa oras na ito. Kahit na hindi niya sinusuportahan ang anumang proteksyon, ang temperatura dito ay napakaangkop. Kahit, komportable, anong multo? Ito ba ay ang parehong lugar tulad ng dati? Parang hindi, pero parang walang ibang ebidensya na magpapatunay. Pare, ito ay ang parehong lugar tulad ng dati. Nang napaka-depressed ng Aaron, isang tunog ang tumunog ng maayos sa oras na ito. Ang pangunahing boses ay hindi nagmumula sa ibang direksyon, ngunit tila ito ay na-upload mula sa Aaron. Si Aaron ay umupo ng diretso sa kanyang asno, at ang buong tao ay nanginginig sa takot. Sino ang nagsasalita? Pare, ako ito. Huwag kang matakot at huwag kang matakot. Isang tugon ang tumunog sa oras. Halos kasabay nito, naramdaman din ni Aaron na may gumagapang sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa ibaba, ngunit nakita niya ang kanyang dibdib. Sa oras na ito, isang maliit na pulang earthworm ang gumagalaw dito. Halatang natigilan si Aaron at nakasimangot, sino ka? Pare, anak mo ako. Itinaas ng munting earthworm ang ulo at malungkot na tumingin kay Aaron. What the hell? Saan galing ang anak? Itlog. Sa pagtingin sa naguguluhan na mukha ni Han Sanyei, nagmamadali siyang nagsabi. Itlog. Han Sanyei Leng. Bigla niyang naalala ang malaking itlog, at ang buong tao ay tulala sa lugar, ikaw. Hindi mo sasabihin sa akin, ikaw ba ang malaking itlog? Oo, ako ang itlog. Kakaiba kung ikaw ang itlog na iyan. Hindi ba ngayon pa lang ay nagalit ka na sa akin? Bakit hindi lang sa isang kisap mata nagbago ang ugali mo, kundi pati na rin? Tawagan mo ang iyong ama. Hindi maintindihan ng Aaron. Hoy, makulat ako noon, at hindi ko alam na ikaw pala ang tatay ko. Natural, hindi ako magalang. Tumawa siya. Ang problema, hindi mo na ako tatay. Pagkatapos, tiningnan ni Aaron ang kanyang sarili at muli ito. Ang isa ay isang at ang isa ay isang earthworm. Hindi ito pareho ang laki. Galit pa rin ba ang ama sa ugali ng bata ngayon? Nakaawang muli itong tumingin kay Aaron. Malaki ang ulo ni Aaron, ano ito? Hindi naman siya masyadong kuripot, pero ang totoo.
Hindi talaga niya pwedeng maging ama. Hindi ako pinansin ng tatay ko. Iniwan na ako ng tatay ko simula nang ipanganak ako. Kung alam ko, ano ang kahulugan ng kapanganakan ko. Mukhang mababa ang mood nito. Bagamat wala itong ekspresyon sa mukha, nagpahayag na ito ng matindi at matingkad mula sa mga malungkot na pagkilos nitong pag-akyat pababa mula sa dibdib ni Aaron at pagbagsak ng tuluyan. Sa pagtingin sa hitsura nito, mas malaki ang ulo ng Aaron, kailangan mong sabihin na inabandon na kita. Okay, hayaan mo muna akong magtanong sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang maliit na bulate na walang espiritu ay lumapit sa espiritu sa wakas, at tumingin pabalik kay Aaron ng mabangis. Ama ko, pakiusap. Dapat alam ng anak ko ang lahat at sabihin ang lahat. Hindi napigilan ni Aaron na umikot ang kanyang mga mata sa depresyon. Kung ganito siya sumigaw parang tatay niya talaga, bakit kailangan mong isipin na ako ang iyong ama? Tanong ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!